Magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So ito, pag-usapan lang po natin yung nag-viral po na sasakyan na may plakang 7 na pumasok po doon sa EDSA busway na muntik pang makasagasa or sabihin natin binaliwala yung traffic enforcer na alam naman nila na bawal po dumaan sa EDSA busway ang hindi mga authorized. Pero dahil nga sa ang plaka po ay 7 at alam naman po ng mga traffic enforcer natin na ang 7 binibigay lamang po sa mga senador. So, nakalipas po yung ilang araw na nagbigay din po, parang minahan pa nga to ng SAIC para malaman po kung sino po yung may-ari ng sasakyan na yon na may plakang 7. Ngayon po ay natuntun na po at kinukumpirma na, kumbaga, kumpirmado pala na yung sasakyan na yun ay pagmamay-ari po ng isang senador na nagngangalang Senator Gatchalian. So parang company car po. So na nakapangalan po or isa sa mga may-ari ay yung mga Gatchalian. So meron po tayong senador na Gatchalian. So mukhang ginagamit yung kanyang pangalan o yung kanyang impluensya dahil nakakabit yung plaka na 7 doon sa sakyan na private. So ito, panoorin po natin itong balitan to. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman po pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, alamin na po natin kung tagang kumpirmadong uh, kumbaga, pamilya ni Senador Gatchalian, yung may-ari po nung sasakyan nito. So panoorin po natin. Kayo eh. Kinumpirma ni Senator Raffy Tulfo, Chairman ng Public Services Committee, ang impormasyon ng Abante Radio at Billionaire News Channel na ang kontrobersyal na SUV na gumamit ng Protocol Plate Number 7 ay gamit ng kumpanyang pag-aari ng mga Gatchalian. Sinabi ni Tulfo, tugma ang impormasyon sa nakuha niyang intelligence report pero tumangging pangalanan kung sino sa mga Gatchalian ang sakay ng Cadillac Escalade noong Nobyembre 3. Ang sabing VIP umano ay galing Tokyo, Japan noong November 3 at sinundo ng puting Escalade sa NAIA bandang 6:30 ng gabi. Dumaan ng Skyway northbound sa Magallanes at naharang sa EDSA busway sa Guadalupe, Makati City. Ito raw ay papuntang Soler North sa Quezon City. Ayon kay Tulfo, dapat lumutang sa LTO ang nasabing VIP at hindi sapat na ang driver lamang ito ang maparusahan. Kawawa naman si driver. Kasi si driver sumusunod lang sa utos ni VIP. Hindi mapupunta si driver doon sa bus lane kung hindi inutusan ni VIP. Yun lang yan eh. Bakit natin Dito may punto si Senator Raffy Tulfo kasi tama nga naman. Imposible na hindi alam ng driver na bawal dumaan sa EDSA busway. Dahil siguro VIP daw, so entitled, so self-entitled siya, feeling niya entitled siya na dumaan doon sa EDSA busway. So inutusan niya yung driver na dumaan doon sa EDSA busway. Siyempre susunod nga naman yan. Magkano lang ba yung penalty? Diba? Bariya lang yan. Siyempre ito mga nakasakay doon, company car yan, malaki kinikita niyan. Ano ba naman yung magbayad yan ng 30,000? Sabihin natin 30,000 yan. Bariya lang yan. Hindi naman iindayin yan ng kumpanya nila. So tama rito si Senator Raffy Tulfo, dapat dito lumutang kung sino man yung sakay nung sasakyan na yun. Kasi isa sa dapat doon sa managot at mag-public apology. Or kung dapat nga, may kaso pa nga dapat yan, lalo pag mga ganyang mga klaseng insidente. Kasi kawawa nga naman dyan yung driver na siya yung sasalo ng pagkakamali ng kanyang amo. Siyempre, alam nga naman tumanggi yung driver, pwede siyang sibakin sa trabaho dahil di niya sinunod yung amo niya. Kaya nga maganda yung sinasabi rito ni Senator Raffy Tulfo na dapat lumutang din or palutangin din ni Senator Gatchalian
kung sino yung sakay nung sasakyan na yun, nung panahon na yun, mga oras na yun. Lagi inipit yung malilit na tao. Dilis na ito si driver, ang pating yung nasa likod. Naniniwala din si Tulfo na dapat senador lamang ang gumagamit ng Protocol Plate Number 7. Balak ni Tulfo na magsagawa ng investigasyon kaugnay sa insidente at ipapatawag nito ang MMDA na sa paniwala niya ay may pinagtatakpan dahil hindi nagbibigay ng CCTV footage ng insidente. Samantala, inamin naman ni Senator Raffy na hindi siya gumagamit ng Protocol Plate Number 7 dahil hindi na daw kailangang ipakalandakang siya ay senador. Alam nyo ba na nung humarap sa press con yung driver nung sasakyan na yan, alam nyo ba kung ano yung dahilan niya bakit siya dumaan doon sa EDSA busway? Na hindi nagtutugma dun sa sinasabing kumbaga yung sa mga unang report. Ang katwiran nung driver is sumakit daw yung tiyan niya kaya raw siya pumasok sa EDSA busway. Isipin nyo, kung sumakit yung tiyan niya at kailangan niyang mag-CR, bakit sa EDSA busway ka dadaan? Kasi very wrong. Bakit very wrong? Ang dami pong gasoline station along EDSA. So, lahat yun nasa right side. Ang EDSA busway nasa left side. So, kung sa sobrang traffic na yun at doon ka pwesto sa EDSA busway, wala kang makukuhang CR doon. So, let's say sabihin natin walang traffic doon sa area na yon sa busway, makapunta ka agad doon sa pupuntahan mo. Do you think aabot ka sa ganung kalayo ng travel time mo from Guadalupe papuntang North Avenue? Kasi doon daw ang destination. Kumbaga pumasok sa Guadalupe, EDSA busway Guadalupe, tapos lalabas ng EDSA, ng North EDSA. Andun daw yung hotel na pupuntahan. So, yung layo ng travel time from Guadalupe to North EDSA, kahit dumaan ka na EDSA busway, do you think hindi siya aabutan kung talagang masakit yung tiyan niya? Siyempre, ang thinking mo kagad dyan, kung doon pa lang along the way, sumasakit na yung tiyan mo, di ba, maghahanap ka kagad ng either fast food or mga gasoline station na pwede kang maki-CR. So medyo malabo yung magiging yung dahilan niya rito na sumakit yung tiyan niya kaya siya pumasok doon sa EDSA busway. So malaki yung punto, yung sinasabi ni Senator Raffy Tulfo na malamang inutusan to ng kanyang amo na dumaan ka ng EDSA busway kasi may kamag-anak silang senador at 7 yung dala nilang plaka. Baka hindi sila sitahin na. So nagkamali sila ron. So nakaladkad ngayon yung pangalan ni Senador Gatchalian. Ang isa pang nakakapagtaka, company car yan. Hindi siya nakapangalan ng individual sa person. So company car, bakit mayroong plakang 7 ang company car? Na supposedly dapat yan, kung company car yan, once yan lumabas ng opisina nila, di ba nilalagyan. So alam nila na may plakang registered plate niyan is pang private. So dapat yun yung nakakabit doon. Kasi hindi sinagot yung tanong dito sa press con nila kung bakit may 7 plaka yung sasakyan na yun. Na supposedly dapat yun, registered plate dapat ang nakalagay dahil yun nakakapangalan sa company, hindi sa tao. Okay lang yun kung nakapangalan yung sasakyan kay Senator Gatchalian. Hindi nakapangalan sa kumpanya Orient Pacific yata kung di ako nagkakamali. Doon nakapangalan. Pero bakit ang plaka 7, kabilaan pa, harap likod? So ibig sabihin, inaabuso yung pagiging senador o yung sabihin natin, inaabuso yung meron silang kamag-anak na senador na supposedly dapat hindi pinapayagan yan ng senador mismo ni Gatchalian dahil makakaladkad yung pangalan niya, pati yung buong pangalan ng Gatchalian makakaladkad yan sa kahihiyan. So ngayon, ito na ngayon lumabas. So, hintayin natin kung ano yung magiging sagot dito ni Senator Gatchalian kung bakit merong 7 at bakit niya, kung pinayagan niya, kailangan malaman niya din natin
na kung pinayagan ba ni Senador Gatchalian na gamitin yung 7 plaka doon sa company car kung saan konektado yung pamilya nila. So yan po yung abangan natin. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.